Pumasok ako sa back door, tahimik ang mga galaw. Iba ang pakiramdam ng bahay nang iniisip kong may tinatago si Rosa. Bawat ugong ay amplified, bawat anino ay suspicious. Naririnig ko ang shower na bukas sa itaas. Naghahanda si Rosa para sa isang bagay. Mabilis akong kumilos, nakakita ng perfect spot sa likod ng bookshelf sa living room namin, nakasiksik sa gitna ng mga photo album na hindi na namin tinitingnan. Maliit ang device para lubos na maitago. Sinubukan ko, binulong ang testing at malinaw ang playback. Nanginginig ang kamay ko habang iniset up ito. Sa 30 taon ng kasal, hindi ko pa nasubaybayan si Rosa. Pero ang pagkakita sa tubo ng lubricant ay sumira ng isang bagay na basic. Tumigil ang shower, mabilis kong inilagay ang recorder at pumunta sa kusina, kumuha ng baso ng tubig para magpaliwanag ng presensya ko. Ramon, tawag ni Rosa mula sa itaas. Ikaw ba yan? Oo, kukuha lang ng tubig. Nakalimutan ko ang bote ko. Akala ko late ako. Late ka nga, dumaan ka lang? Nang bumaba siya, mukha siyang kahanga-hanga. May makeup, maayos ang buhok, suot ang dress na hindi ko na nakita sa maraming buwan. Parang may date siya. Ang ganda mo, sabi ko. Saan ka pupunta na ganyan? Namula siya. Dinner lang kasama ang mga kaibigan. Walang special. Sino-sino? Si Linda at Carol mula sa yoga class. Sa bagong Italian resto sa Quezon Avenue. Tumango ako at hinalikan ang pisngi niya na amoy ang mamahaling pabango. Enjoy ka, uuwi na ako. Habang umaalis ako, tumingin ako sa rearview mirror sa bahay namin. Sa loob ng 10 minuto, lumiko ang puting pickup ni Roberto sa kalsada namin. Nagparada ako sa dulo ng blokeng iyon at naghintay, tibok na tibok ang puso. 7:15, lumabas si Roberto sa harap ng bahay namin at kumatok. Agad binuksan ni Rosa ang pinto na parang naghihintay siya sa bintana. Kahit malayo, nakikita ko kung paano siya ngumiti rito. Kung paano siya umusod para papasukin siya. Kung paano niya isinara ng malakas ang pinto pagkatapos. Umupo ako sa truck ko ng isang oras. Tinitingnan ang bahay namin, tinitingnan ang mga kurtinang nakasara, iniisip ang nakatagong recorder sa living room. Bukas may sagot na ako. Bukas malalaman ko ang katotohanan. Pero habang sa wakas ay nag-drive ako pabalik sa tindahan, napagtanto kong natatakot ako sa katotohanang iyon. Kinabukasan ng gabi, nakaupo ako sa truck ko sa labas ng tindahan, tinititigan ang maliit na digital recorder sa kamay ko. Kinuha ko ito noong hapon habang nasa yoga class daw si Rosa. Nag-record ito ng 2 oras at 37 minutong usapan. Natatakot akong pindutin ang play. Sa wakas, sinuot ko ang headphones at pinindot. Una, tahimik lang, tapos ang pagbukas ng front door. Akala ko hindi ka na dadating. Malambot at intimate ang boses ni Rosa. Sorry, mahal. May natapos na trabaho sa Fairview. Grabe ang traffic. Intimate din ang boses ni Roberto. Ang pagtawag niya kay Rosa na mahal ay nagpiga sa tiyan ko. Fast forward ko ang mga small talk tungkol sa gardening niya. Nagreklamo siya tungkol sa mahabang oras ko sa tindahan. Tapos naging seryoso ang tono ni Roberto. So, tumawag ka na ba sa insurance company? Lumamig ang dugo ko. Oo na, mahal, sagot ni Rosa. Sigurado ang FEMA ₱1,000,000 at ako lang ang sole beneficiary. Good. At sigurado kang walang hinala siya? Inosente si Ramon. Wala siyang alam. Akala niya menopause lang ako o ano. Hindi niya alam na alam ko ang high blood pressure medication niya. Pinindot ko ang pause, nanginginig ang kamay. High blood pressure. Wala akong high blood pressure. Ano ang pinag-uusapan nila? Pinindot ko ulit ang play. Yung pills na kinuha ko sa kakilala ko sa botika ay kamukhang-kamukha ng regular niya, sabi ni Roberto. Pero dahan-dahan nitong itataas ang blood pressure niya sa paglipas ng panahon para magmukhang natural heart attack. Gaano katagal? Tanong ni Rosa. Siguro 3 buwan, pinakamarami 4 buwan. Sa edad niya, sa stress level na yan, walang magdududa, lalo na kapag sinimulan mo ng lagyan ng asin ang pagkain niya. Pakiramdam ko gusto kong magsuka. Hindi lang sila nagloloko. Nagpaplano silang patayin ako. ₱5,000,000, sabi ni Rosa ng mapangarapin.
Makakapunta tayo sa Costa Rica gaya ng sinabi natin, makakabili ng maliit na bahay sa tabing dagat. At hindi magdududa ang anak mo? Si Jessica, masyado siyang abala sa trabaho niya sa hospital para mapansin. Bukod pa roon, gusto niya ako sa'yo. Akala niya mabuti ka para sa akin pagkatapos ng maraming taon kasama ang boring na asawa ko na si Ramon. Ang paraan ng pagwaksi niya sa 38 taon naming kasal, ang pagtawag niya sa akin na boring na asawa na si Ramon, mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit na naranasan ko. Paano ang bahay? Tanong ni Roberto. Ibenta ko pagkatapos ng decent mourning period. Siguro 6 na buwan, tapos libre na tayo. May katahimikan, tapos tunog ng halikan. Tinanggal ko ang headphones, hindi na makayanan pang makinig. Nakaupo ako sa truck ko sa parking lot ng tindahan, napaliligiran ng pamilyar na tanawin ng trabaho ko, at pakiramdam ko gumuho ang buhay ko. Ang asawa ko sa loob ng 32 taon, hindi lang niloloko ako. Nagpaplano siyang patayin ako para sa insurance money kasama ang manugang namin, ang lalaking kasal sa anak namin. Ang lalaking tinanggap ko sa pamilya, tinulungan ko pang maglipat ng gamit para may kaunting kita kapag mahina ang gardening business niya. Iniisip ko ang lahat ng pagbisita ni Roberto kamakailan. Siya ba ang nagpapalit ng gamot ko? Mabilis akong umuwi at diretso sa medicine cabinet namin. Kamukha pa rin ang mga pills ko sa dati, pero alam ko na ngayon na hindi na. Noong gabing iyon, itinapon ko lahat ng pills sa inidoro at gising na gising akong nakatitig sa kisame habang natutulog ng mahimbing si Rosa sa tabi ko. Ang babaeng nagpaplano na patayin ako ay natutulog 2 metro lang mula sa akin. Marahil nananaginip tungkol sa Costa Rica at mga beach house na binili ng pera ko. Pero nagkamali sila ng malaki. Hindi nila ako minamaliit ng tama. Nang makita ko ang isang tubo ng personal lubricant na nakatago sa drawer ng mga underwear ng asawa ko na si Rosa, alam ko agad na niloloko niya ako. Nang malaman kong may relasyon siya kay Roberto, ang asawa ng anak nating babae, gumuho ang mundo ko. Si Rosa ay hindi lamang isang asawang taksil. Siya ang babaeng handang patayin ang asawa niya pagkatapos ng halos 40 taon na pagsasama. Gusto nilang laruan ang buhay ko. Sige lang. Ang mga ginawa ko sa kanila pagkatapos noon ay nagpatili sa kanilang dalawa sa takot. Pero bago ko ikwento sa inyo ng eksakto kung ano ang ginawa ko kay Roberto at Rosa, pakiclick naman ang subscribe button ng channel ko at sabihin nyo sa comment section kung saang lungsod kayo nanonood. Ang mga ganitong kwento ay kailangang ibahagi para maalerto ang iba tungkol sa mga mandaragit na nakatago mismo sa harap ng mga mata natin. Ang pangalan ko ay Ramon Santos at ikukwento ko sa inyo kung paano ko nadiskubre na ang asawa ko sa loob ng 30 taon ay nagpaplano na patayin ako para kunin ang insurance money ko na 5 milyong piso. Pero hindi lang iyon ang pagtataksil na halos sirain ako. Iyon ay nang malaman kong ginagawa niya ito sa mismong manugang kong lalaki. Ang sandaling iyon na alam kong may mali ay nangyari sa isang Biyernes ng hapon nang makita ko ang tubo ng personal lubricant na nakatago sa drawer ng underwear ni Rosa. Pabalik-balikan natin ng kaunti. Sa loob ng maraming linggo, kakaiba na ang mga kilos ng asawa ko. Si Rosa, ang 59 anyos kong asawa na may kulay gintong buhok, na dating sumasalubong sa akin sa pintuan pagkatapos ng bawat shift ko sa tindahan ng mga materyales sa konstruksyon, bigla na lang hindi na makatingin ng tuwid sa mga mata ko. Palagi niyang nakatuon ang paningin sa cellphone, nagte-text sa kung sino at tinatago ang screen kapag dumadaan ako. Muli siyang gumamit ng mamahaling pabango, bagay na hindi na niya ginawa sa loob ng maraming taon. At may si Roberto Reyes pa, ang manugang kong lalaki. Ang 33 anyos na hardinero, kasal sa anak naming si Jessica, madalas na pumupunta sa bahay namin sa Quezon City, palaging may dahilan. Kailangan niyang humiram ng tools. Gusto niyang suriin ang irrigation system. Nag-aalala siya sa puno ng niyog namin. Pero si Roberto ay dumating lang kapag madalas akong late umuwi dahil sa trabaho. Sa mapagpasyang Biyernes na yon, maaga akong umuwi dahil masakit ang ulo ko at nakita ko ang puting pickup truck ni Roberto na nakaparada sa kabilang kalsada. Tahimik akong pumasok sa bahay at narinig ang mga boses mula sa kusina.
Ang tawa ni Rosa, pero iba, mas bata, puno ng pang-aakit. Ang sama mo talaga, narinig kong sinabi niya. Sinundan ng kikik ng tawa ni Roberto. Nang pumasok ako sa kusina, tumalon si Rosa ng mabilis, kaya umingit ang upuan niya sa sahig. Si Roberto ay nakasandal sa counter ng kusina ko, umiinom ng kape mula sa paborito kong tasa, mukhang lubos na relax. Ramon, sobrang mataas ang tono ni Rosa. Maaga ka, ah? Ngumiti si Roberto ng nakakaloko. Dumaan lang po para suriin ang irrigation system, Ramon. May mga bahagi ng damo na dilaw sa lawn niyo. Makatwira ng paliwanag, pero may mali. Namumula ang pisngi ni Rosa, ang paraan ng pagkagulat nilang dalawa nang lumitaw ako. Ang paraan ng matalik nilang pag-uusap. Mabilis umalis si Roberto, pero nahuli ko ang mabilis na sulyap nila sa isa't isa. 1 segundo lang iyon, pero puno ng kahulugan, ang tingin na parang magpapatuloy sila ng usapan pagkatapos. Noong gabing iyon, sobrang alaga ni Rosa. Niluto niya ang paborito kong beef caldereta at paulit-ulit na tinatanong ang tungkol sa sakit ng ulo ko. Ang pag-aalaga niya ay dapat sana nakakaaliw, pero parang peke. Parang sinusubukan niyang bawiin ang isang bagay. Kinabukasan, natutulog pa si Rosa nang magising ako para hanapin ang reading glasses ko. Akala ko naiwan ko sa bedside table, pero wala doon. Baka nahulog sa likod ng cabinet sa gabi. Tahimik kong binuksan ang drawer ng cabinet ni Rosa, iniisip na baka nadulas doon sa side niya. Doon napindot ng mga daliri ko ang bagay na hindi dapat naroon sa gitna ng mga silk underwear at nightgown niya. Isang tubo ng personal lubricant. Mamahalin, high-end, selyado pa sa original packaging. Tinitigan ko ito sa ilalim ng morning light na dumadaan sa bintana ng kwarto namin. Nakalimutan ko na ang glasses ko. Si Rosa at ako ay hindi na nagkaroon ng intimacy sa loob ng mahigit 2 taon. Tinanggap namin pareho iyon bilang bahagi ng pagtanda. Kaya, bakit may ganito siya? At bakit nakatago ito na parang lihim na kasalanan? Ibinabalik ko lahat sa dati, nanginginig ang mga kamay ko. Ang babaeng natutulog ng mahimbing sa tabi ko, ang babaeng minahal ko ng halos 4 na dekada, biglang naging estranghero. At hindi ko alam na mas matindi pa ang darating. Ang pagkakadiskubre na iyon ay nagbago ng lahat. Kailangan ko ng konkretong ebidensya, hindi lang hinala. Kailangan kong marinig ang katotohanan mula sa sarili kong tainga. Lunes ng umaga, hinalikan ko si Rosa ng paalam gaya ng dati, pero iba na ang pakiramdam lahat. Malamig ang labi niya at halos hindi siya tumingin mula sa cellphone. Habang nagmamaneho ako, papunta sa tindahan, nagplano na ang isip ko. 20 taon bilang retail manager ang nagturo sa akin tungkol sa security systems at surveillance equipment. Sa lunch break, nag-drive ako sa isang electronic store at bumili ng maliit na digital voice recorder na voice-activated. Yung tipong makakapag-record ng maraming oras nang hindi nahuhalata. Para po sa lecture recording, sir? Tanong ng batang sales clerk. Ganun din, sagot ko, bayad ng cash. Noong hapon na yon, tinawagan ko si Rosa. Kamusta, mahal? Late ako uuwi ngayong gabi. Inventory sa garden center. Ah, sige, sabi niya, at narinig ko ang ginhawa sa boses niya. Painitin mo na lang ang ulam, ha? Huwag mo akong hintayin, baka 10 pa ako matapos. 5:30, sa halip na umuwi, nagparada ako 3 blokeng layo at naglakad pabalik sa subdivision namin. Pakiramdam ko para akong spy sa sarili kong buhay. Si Aling Cruz mula sa kabilang bahay ay kumaway, at ngumiti ako ng peke, nagtataka kung alam niya ang hindi ko alam. Gumugol ako ng 40 taon sa paglutas ng problema, pamamahala ng tao, paghawak ng crisis, at malapit na akong harapin ang pinakamalaking crisis sa buhay ko. Gusto nilang laruan ang buhay ko. Sige, pero babaguhin ko ang rules ng laro. Pagkatapos malaman ang murder plot nila, hindi ako makapaghintay lang na malason. Kailangan kong malaman lahat tungkol kay Roberto Reyes. Kung gusto kong makabawi, kailangan ko ng bala. Kinabukasan, nag-leave ako ng sick at nagparada sa labas ng apartment niya. 8:15, lumabas siya sa gardening uniform at sumakay sa puting pick-up niya. Sinundan ko siya, 3 sasakyan ang layo. Ang unang stop ni Roberto ay hindi gardening job.
Ito ay sa Pure Gold, sa Commonwealth Avenue. Pumasok siya ng 20 minuto at lumabas na may maliit na bag ng groceries, parang bumibili para sa iba. Mula sa Pure Gold, nag-drive si Roberto papuntang Filinvest, isang upscale subdivision. Pumasok siya sa driveway ng magandang Mediterranean-style house na may perpektong hardin. Nagparada ako sa dulo ng kalsada at nag-obserba gamit ang binoculars. May babaeng bumukas ng pinto. Matanda, siguro early 60s, pilak ang buhok, mamahaling damit. Niyakap niya si Roberto ng intimate, hindi katulad ng kliyente sa hardinero. Matagal ang yakap. Nakapatong pa ang kamay niya sa dibdib niya. Si Aling Elena Cruz, kapitbahay namin 3 bahay ang layo. Dinala ni Roberto ang groceries sa loob at hindi lumabas ng mahigit 1 oras. Nang lumabas siya, medyo gusot ang buhok at kunot ang shirt. Si Aling Cruz ay nakatayo sa pintuan, suot ang silk robe, kumakaway ng paalam na may mapangarapin ng ngiti katulad ng nakita ko sa mukha ni Rosa. Bumagsak ang tiyan ko. Si Roberto ay hindi lang niloloko ang asawa ko. May operation siya. Sinundan ko siya sa Tandang Sora, kung saan ibang matandang babae, siguro late 50s, ay sinalubong siya ng pamilyar na intimacy. Tapos sa Novaliches, kung saan ang pangatlong babae, siguro 65, halos hinila siya papasok. Sa tanghali, nakita ko na si Roberto na bumisita sa 4 na magkakaibang babae, lahat matanda, lahat mayaman base sa subdivision nila. Sa bawat lugar, tumagal siya ng 45 minuto hanggang 1 oras. Sa bawat lugar, lumabas siyang parang kakagaling lang sa sex. Si Roberto Reyes ay hindi lang hardinero. Propesyonal na gigulo siya, target ang matatanda at mayayamang babae. Nakaupo ako sa parking ng Jollibee habang pinoproseso ang nakita ko. May system si Roberto sa pang-akit sa mga rich women sa 50s at 60s. Pero bakit? Dumating ang sagot na parang suntok. Si Rosa ay hindi special. Hindi siya ang love of the life ni Roberto. Isa lang siyang target sa mother figure hunting operation niya. Isa pang lonely mature woman na may assets na pwede niyang exploit. Pero iba si Rosa. May asawa si Rosa na may 5 milyong piso life insurance. May asawa si Rosa na pwedeng patayin para gawing sapat na mayaman si Roberto para makalayas magpakailanman. Noong hapon na iyon, nag-drive ako sa bahay ni Aling Cruz at kumatok. Binuksan niya ang pinto sa parehong silk robe, namumula pa ang pisngi. "Ramon, ano po iyon?" "Elena, kailangan kong magtanong. May relasyon ka ba kay Roberto Reyes?" Namutla ang mukha niya, tapos namula. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" "Nakita ko siya rito kanina." "Elena, hindi ka lang ang isa." Natigilan siya, hinawakan ang frame ng pinto. "Hindi pwede, mahal ako ni Roberto, iiwan niya ang asawa niya." "Humihingi ba siya ng pera sa'yo? Access sa account mo?" Ang ekspresyon sa mukha niya ang nagsabi ng lahat. Profesional na scammer si Roberto Reyes at niloko niya kaming lahat. Umiyak si Aling Cruz, humagulgol sa doorstep, inilantad ang tunay na laki ng operation ni Roberto. Sabi niya, nahihirapan ang gardening business niya, hagulgol niya. Binigyan ko siya ng 150,000 piso sa loob ng 6 na buwan para sa equipment, bayad sa truck, investment sa business. Kumulo ang dugo ko. "Paano ang will mo, Elena?" Kunot ang noo niya. Tinulungan niya akong i-update noong nakaraang buwan. Isinama ang pangalan niya bilang beneficiary ng 250,000 piso. Hindi lang pera ang ninakaw ni Roberto. Pinoposisyon niya ang sarili para makinabang sa kamatayan nila. Sa susunod na 2 araw, iniimbestigahan ko ang ibang victims ni Roberto. Ang nadiskubre ko ay systematic scam na tumatakbo ng hindi bababa sa 2 taon. Si Margaret Tan at Patricia Lopez ay nagbigay kay Roberto ng mahigit 300,000 piso para sa ibang emergency. Pinangako ni Roberto na pakakasalan siya habang unti-unting ina-empty ang bulsa niya. Si Patricia Santos sa Novaliches ay nagbayad ng renta ni Roberto sa loob ng 8 buwan. Akala niya magkasama silang nakatira, pero kumbinsido siya ni Roberto na kailangan niya ng separate place para sa business. Si Linda Ramos sa Diliman ay binilhan si Roberto ng bagong truck bilang engagement gift. Pinangako ni Roberto na magpo-propose sa 70th birthday niya.
Bawat babae ay iniisip na siya lang ang true love ni Roberto. Bawat babae ay financially exploited. Bawat isa ay na-manipulate para baguhin ang legal papers para sa kapakanan ni Roberto. Pero si Rosa ang pinakamalaking prize. Hindi lang pera ang ibinigay ni Rosa. Tumutulong siya sa isang murder para sa 5 milyon. Meticulously pinili ni Roberto ang mga target niya. Mga lonely widow at unhappy wives na may malaking assets. Mga babaeng patay na ang asawa o pwedeng patayin. Tinantiya ko na nakapagnakaw siya ng mahigit 1 milyon piso kasama ang potential millions sa inheritance kung matagumpay ang plano niya. Doon ko nagdesisyon. Hindi lang ito tungkol sa revenge kay Rosa at Roberto dahil sa pagtatangkang patayin ako. Dapat ito ay tungkol sa pagprotekta sa lahat ng victims ni Roberto at pagsigurong hindi na siya makakapinsala ulit sa kahit sinong babae. Iniisip ni Roberto na matalino siya, target ang matatandang babae na sa tingin niya mahina. Pero nagkamali siya ng malaki. Tinarget niya ang asawa ng maling lalaki. Gumugol ako ng career sa paglutas ng problema at crisis management. Alam ko kung paano magplano, mag-execute, at lutasin ang problema ng permanente. Gusto ni Roberto na laruan ang buhay ng lahat. Sige, tatapusin ko ang laro niya ng isang beses at magpakailanman. Ginamit ni Roberto ang intimacy bilang sandata laban sa mga babaeng ito. Gagamitin ko ang mismong intimacy na iyan para sirain siya ng publiko, mapahiya, sa paraang ilalantad ang mga krimen niya sa lahat at pagsigurong hindi na siya makakapinsala ulit sa babae. Iniisip ni Rosa na magiging mayaman siya. Iniisip ni Roberto na makakalayas siya sa tropical paradise gamit ang ninakaw na pera. Mali silang pareho. Sisiguraduhin kong makikita ng buong mundo kung anong uri ng halimaw sila at alam ko kung paano eksaktong gawin iyon. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa garage ko na paliligiran ng tools at supplies. Gumagana ang isip ko gaya ng problem-solving machine sa loob ng 40 taon. Gusto ni Roberto at Rosa na sirain ako. Sige, pero sirain ko muna sila at gagawin ko ito sa paraang ilalantad ang mga krimen nila sa buong mundo. Dapat perfect ang plano. Dapat publiko at dapat siguradong hindi na makakapinsala ulit si Roberto sa kahit sinong babae. Maraming taon ng pamamahala sa tindahan ang nagturo sa akin tungkol sa chemicals, adhesives at industrial supplies. Alam ko eksakto kung ano ang kailangan ko. At alam ko kung paano kunin ito nang walang hinala. Ang sentro ng plano ko ay elegant sa simplicity nito. Ginagamit ni Roberto at Rosa ang intimacy bilang kanilang sandata. Gagawin kong sandata iyon laban sa kanila. Gusto nilang magsama. Sisiguraduhin kong magkadikit sila. Literal na superglue industrial yung ginagamit namin sa malalaking construction projects sa tindahan. Kapag nadikit na, kailangan ng professional medical intervention para matanggal. Masakit, mapahiya at hindi maitatago. Pero ang glue lang ang simula. Kailangan kong siguraduhin ang maximum public exposure. Kailangan ko ng witnesses. Kailangan ko ng emergency responders. Kailangan ko ng buong subdivision na makita kung sino talaga si Roberto at Rosa. Dumating sa akin ang smoke alarm idea habang nagre-review ng fire safety procedures ng tindahan. Ang activated smoke alarm ay tatawag sa bumbero at kung may narinig na distress call, sisirain nila ang pinto para iligtas ang tao. Ang anak kong si Jessica ay EMS supervisor. Malaki ang posibilidad na siya ang kasama sa responding team. Ito ang bahaging nagpapatigil sa akin. Kailangang makita ni Jessica ang nanay niya at asawa niya sa pinakamapahiyang sitwasyon na may isip. Kailangan niyang masaksihan ang pagkasira ng kasal at pamilya niya sa pinakapublikong paraan. Pero victim din si Jessica ni Roberto. Dapat niyang malaman kung anong uri ng tao ang pinakasalan niya. Dapat niyang malaman na ang asawa niya ay predator na nagplano na sirain ang pamilya namin. Gumugol ako ng 1 linggo sa pagkolekta ng supplies, industrial superglue mula sa stock namin, maliit na Bluetooth speaker na sapat na maliit para itago pero sapat na malakas para gayahin ang distress call. Smoke alarm batteries at remote trigger system na ginawa ko base sa electronics knowledge ko mula sa early days sa tindahan.
Ang pinakamahirap ay ang pag-access sa meeting place ni Rosa at Roberto, pero sinusubaybayan ko ang schedule nila sa loob ng maraming linggo. Palagi nilang ginagamit ang bahay namin kapag late daw ako sa inventory. Safe sila roon, comfortable, careless. Ang carelessness na yon ang magiging downfall nila. Sinubukan ko ang bawat component ng plano ko. Magti-trigger ang smoke alarm. Magpi-play ang Bluetooth speaker ng distress sounds. Re-responde ang bumbero. Sisirain nila ang pinto para iligtas ang tao. Makikita nila si Roberto at Rosa na magkadikit sa industrial adhesive. Hindi matatanggal, hindi maitatago, hindi maikakaila ang ginagawa nila. Ang ganda ng plano ay nasa simplicity nito. Hindi ko kailangang harapin sila ng direkta. Hindi ko kailangang patunayan ang anuman sa korte. Ang ebidensya ay nakadikit sa katawan nila. Makikita ng buong subdivision ang kahihiyan nila. Makikita ng ibang victims ni Roberto kung sino siya talaga. Pero pinakamahalaga, malalaman ni Jessica ang katotohanan. Makikita niya na ang asawa niya ay scammer at ang nanay niya ay potential murderer. Masasaktan siya nito, pero palalayain din siya mula sa manipulasyon ni Roberto. Habang nakaupo ako sa garage noong linggo ng gabi na pinapa-perfect ang plano, naramdaman ko ang bagay na hindi ko naramdaman sa maraming linggo. Kontrol. Sa unang pagkakataon, mula nang makita ko ang tubo ng lubricant sa drawer ni Rosa, hindi na ako victim. Hindi na ako target. Ako na ang predator. Gumugol si Roberto Reyes ng 2 taon sa pagsira ng buhay ng mga babae. Bukas, sirain ko ang buhay niya. Lunes ng umaga, pumunta ako sa tindahan. Alam na ito marahil ang huling araw ko bilang ordinaryong store manager. Malapit na akong maging ibang bagay. Unang stop ko ay ang commercial supplies room namin. Industrial super glue, yung para sa heavy construction. May warning label na kapag nakadikit sa balat, immediate medical attention needed. Perfect, clear, walang amoy, consistency, katulad ng personal lubricant. Sa dim light, walang makakapansin ng difference. Mula sa security department namin, hiniram ko ang maliit na Bluetooth speaker. Sinubukan ko ang volume sa office ko, sapat na malakas para gayahin ang distress call. Nag-download ako ng emergency call audio files, nakakadiri pero alam kong kailangan. Ang electronics ay mula sa electrical department namin. Remote switch, batteries, wireless transmitter. Sa lunch break, nag-install ako ng extra smoke alarm sa living room namin, identical sa existing system namin, pero remote-controlled gamit ang trigger na hawak ko mula sa labas. Palagi silang nagkikita ni Rosa at Roberto tuwing Martes kapag late daw ako sa inventory. Bukas ay Martes. Bukas, ang schedule nila ay magiging trap nila. Nung gabing iyon, sinubukan ko lahat sa garage ko. Remote trigger, perfect. Bluetooth speaker seamless ang connection. Ang tubo ng superglue ay kamukhang-kamukha ng nakatagong lubricant ni Rosa. Nag-practice ako ng sequence. Hintayin si Roberto dumating, bigyan sila ng 30 minuto. I-trigger ang smoke alarm. I-play ang distress sounds. Bumalik bilang worried husband kapag dumating ang fire trucks. Timing ang lahat. Maaga masyado at hindi sila ma-expose. Huli masyado at baka makaalis sila. Martes ng umaga, tinawagan ko si Rosa. Mahal, sobrang late ako ngayong gabi. Full inventory sa garden section. Baka 10 pa ako uuwi. Ah, sige, sabi niya, mahirap itago ang excitement. Manood ka na lang ng TV at matulog ng maaga. At Rosa, mahal kita, katahimikan. Mahal din kita, Ramon. Marahil ang huling kasinungalingan namin sa isa't isa. 3 nagparada ako 2 blocking layo. Dumating ang puting pickup ni Roberto ng 3:15, eksakto sa oras. May kumpiyansa siyang lumakad papunta sa pintuan namin, may dalang maliit na bag. Wine o flowers marahil, hindi niya alam na papasok siya sa trap na 40 taon ang paghahanda. Naghintay ako ng 30 minuto, tibok na tibok ang puso, tapos hinawakan ko ang cellphone at ang app na magbabago ng lahat. Dumating na ang oras. Ang puting pickup ni Roberto ay nakaparada sa driveway namin at alam kong nasa loob si Rosa at Roberto, marahil umiinom ng wine at nagpaplano ng future nila gamit ang insurance money ko. Oras na para ilagay ang huling piraso ng trap.
Naghintay ako hanggang 14 kasi binigyan sila ng oras para maging komportable at confident. Tapos tahimik akong lumapit sa bahay namin mula sa likod, gamit ang spare key ko para pumasok sa kusina. Naririnig ko ang mga boses at tawa mula sa itaas. Relaxed, intimate na tunog ng dalawang taong iniisip na lubos silang safe. Kakaiba ang pakiramdam na tahimik na gumalaw sa sarili kong bahay. Bawat creak ng sahig ay amplified. Bawat anino ay dangerous. Pero nagplano ako para sa momentong ito sa maraming araw at matatag pa rin ang kamay ko. Unang stop, ang master bedroom namin. Medyo bukas ang drawer ng underwear ni Rosa. Marahil kinuha niya ang tubo ng lubricant para ihanda sa pagdating ni Roberto. Nakita ko ang tubo roon mismo kung saan ko nadiskubre maraming linggo na ang nakaraan, nakatago sa ilalim ng silk at lace na parang guilty secret. Ito ang moment of truth. Binuksan ko ang takip at ibinuhos ang clear gel sa lababo ng banyo namin, tinitingnan itong umikot pababa sa drain. Tapos ibinuhos ko ang industrial superglue sa tubo, maingat na isinara ulit ang takip. Perfect replacement. Same clear thickness, same packaging, same weight. Sa heat of passion, hindi nila mapapansin ang difference. Ibinabalik ko ang tubo sa eksaktong pinagtataguan ni Rosa at lumipat para iposisyon ang mga electronics ko. Ang Bluetooth speaker ay inilagay sa likod ng sofa sa living room namin, sapat na maliit para invisible pero positioned para sa maximum sound impact. Sinuri ko ang connection, strong signal ang phone ko. Ang modified smoke alarm ay naka-install na, innocently blinking sa ceiling namin. Sa iba, mukha lang itong standard safety device. Ako lang ang nakakaalam na connected ito sa remote trigger sa bulsa ko. Naririnig ko pa rin sila sa itaas. Ang maligayang tawa ni Rosa, ang confident na boses ni Roberto. Tunog ng dalawang taong iniisip na makakalusot sa murder, hindi alam na malapit na ang hustisya, nakaayos na lahat, nakatakda na ang trap. Ang replacement lubricant ay naghihintay sa drawer ni Rosa na parang time bomb. Ready na ang emergency response system sa isang tap lang ng button. Tahimik akong lumabas sa back door at bumalik sa truck ko 2 blokeng layo. Mula roon, malinaw kong nakikita ang bahay ko at makikita ko ang kalsada para sa emergency vehicles kapag dumating ang oras. Ngayon, hintay lang ako. Hintayin silang maging comfortable. Hintayin nilang gamitin ang special preparation ni Rosa. Hintayin na mag-take effect ang industrial adhesive. Iniisip ni Roberto Reyes na matalino siya sa pang-akit sa matatandang babae at sophisticated scams. Iniisip ni Rosa na matalino siya, nagpaplano na patayin ang asawa para sa insurance. Pareho silang walang kaalam-alam na si Ramon Santos, ang boring store manager, ay magtuturo sa kanila ng lesson na hindi nila makakalimutan. Ang predator ay magiging prey at may perfect trap akong naghihintay sa kanila. Mahaba ang anino ng late afternoon sun sa subdivision namin at lahat ay mukhang mapayapa at normal. Si Aling Cruz ay nagdidilig ng halaman. Mga bata ay nagbibisikleta sa kalsada. Walang nakakaalam na sa ilang minuto, ang tahimik na suburb namin ay makakasaksi sa skandal ng dekada. 4:30, nagbago ang tunog mula sa bahay namin. May music na. Binuksan ni Rosa ang isang romantic playlist. Ang intimate na tawa ay humina, mas private. Papalapit na sila sa momentong sisira sa kanilang dalawa. Nakaupo ako sa truck, mahigpit ang hawak sa manibela, nakikinig sa malayong tunog ng pagtataksil ng asawa ko. May parte sa akin na gustong sumugod at harapin sila ng direkta, pero napunta na ako ng masyadong malayo para hayaang sirain ng emosyon ang perfect plan ko. 5 sana. Tumigil ang music. Tahimik ang bahay, maliban sa bulong-bulungan mula sa kwarto namin. Alam ko kung ano ang nangyayari. Marahil nag-iilaw si Rosa ng kandila, nagbubukas ng wine, ginagawa ang romantic atmosphere na akala niya deserve ni Roberto. Ang mga romantic gesture na matagal na niyang itinigil sa akin. Ang gwapo mo talaga. Narinig ko ang boses ni Roberto mula sa bukas na bintana ng kwarto namin. Namimiss kita buong araw. Sagot ni Rosa, hiningal sa excitement. Pinikit ko ang mata, sinubukang panatilihin ang focus. Hindi na ito tungkol lang sa affair. Tungkol ito sa hustisya para sa lahat ng victims ni Roberto.
Tungkol ito sa pagpigil sa isang predator at potential murderer. 5:15, narinig ko ang pagbukas ng drawer ni Rosa. Ang hinintay kong moment. May special ako para sa atin, sabi niya. Playful at seductive ang tono. Lagi kang may plano, sagot ni Roberto. May kaluskos, tunog ng dalawang taong naghahanda sa intimacy. Inimagine ko si Rosa na kinuha ang tubo mula sa taguan niya, walang kaalam-alam na pinalitan na ito ng industrial adhesive. Sa mga susunod na minuto, malambot na tunog lang, sweet whispers, intimate movements na dapat sana sa mag-asawa, hindi sa murder conspirators. Tapos ng 5:23, nagbago ang lahat. Teka, biglang tense ang boses ni Roberto. May mali. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Rosa. Hindi tama. Nadikit na tayo. Nadikit? Ano ang sinasabi mo? Ibig kong sabihin, magkadikit na talaga tayo. Ano yang nasa tubo? Tumaas ang boses ni Rosa sa panic. Lubricant lang, parehong-pareho ng lagi kong ginagamit. Well, hindi siya gumagana bilang lubricant. Hindi tayo matanggal. Narinig ko silang nagpupumiglas. Ang boses nila, tumataas mula sa confusion, hanggang sa takot, hanggang sa ganap na panic. Gumagawa ng eksakto ang industrial superglue sa disenyo nito. Lumilikha ng unbreakable bond na kailangan ng professional medical intervention para matunaw. Gawin mo something, sigaw ni Rosa. Sinusubukan ko, pero bawat galaw ko, lalong lumalala. Hindi pwede mangyari ito. Hindi pwede mangyari ito. Ang panik nila ay musika sa tainga ko. Sa maraming linggo, kalmado at confident sila, nagpaplano ng kamatayan ko na parang business transaction lang. Ngayon natututo sila kung ano ang pakiramdam ng trapped na walang escape. Pero ang tunay na kahihiyan nila ay hindi pa nagsisimula. Hinawakan ko ang cellphone at binuksan ang smoke alarm control app ko. Oras na para makilala ng subdivision sina Roberto Reyes at Rosa Santos na tunay. Nakaupo ako sa truck, nakikinig sa panicked voices ni Roberto at Rosa mula sa bintana ng kwarto namin at ngumiti sa unang pagkakataon sa maraming linggo. Perfect ang trabaho ng industrial superglue. Ngayon na para sa tunay na show. Binuksan ko ang app sa phone ko at pinindot ang button na magbabago ng lahat. Agad, nagsimulang umingay ng malakas ang modified smoke alarm sa living room namin. Ang piercing alarm ay tumagos sa tahimik na Martes na hapon na parang kutsilyo, umaling-awngaw sa mga bahay sa peaceful subdivision namin. Pero simula pa lang iyon. I-activate ko ang Bluetooth speaker at pinlay ang prepared audio file ko. Bigla, nagsimulang tumunog ang horrifying screams ng mga taong humihingi ng tulong mula sa loob ng bahay namin. Tulungan niyo kami, sunog! Nakatrap kami! Ang recorded voices ay tunog, desperate, authentic, parang mga taong nakaharap sa kamatayan. Pakitawag ang 911, hindi kami makalabas. Ang kombinasyon ng smoke alarm at screams ay lumikha ng eksaktong emergency scenario na pinlano ko. Sa ilang segundo, nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay mula sa bahay nila, nakatingin ng confused at alarmed. Si Aling Cruz ay nabitawan ng hose at tumakbo papunta sa bahay namin. Diyos ko, nasusunog ang bahay ni Ramon at Rosa. Si Mang Chen sa kabilang kalsada ay kumuha ng phone. Tumatawag na ako ng 911, bombero. May sunog sa Maple Street at may trapped inside. Naririnig natin silang sumisigaw. Lalong dumami ang kapitbahay. Si Aling Williams mula 2 bahay. Pamilya Reyes na may teen kids. Si Mang Foster na mabilis na naglakad hanggang kaya niya gamit ang baston. Sa loob ng ilang minuto, kalahati ng subdivision ay nagtitipon sa front lawn namin. Nakatitig sa bahay namin nang may horror at worry. Tanong ni Aling Cruz, tinitingnan ang bahay namin. Wala akong nakikitang apoy. Baka bagong simula pa lang, sagot ni Mang Chen. Pero pakinggan nyo, naririnig nyo ang sigaw sa loob. Patuloy ang recorded distress calls mula sa nakatagong speaker ko, lumilikha ng perfect illusion ng fire emergency na may trapped victims. Isinama ko pa ang tunog ng ubo at hirap huminga para mas authentic. Mula sa truck ko, nakikita ko ang pickup ni Roberto sa driveway namin. Nagsimula ring mapansin iyon ng mga kapitbahay. Kaninong sasakyan yan? Tanong ni Aling Williams. Hindi ba yan ni Roberto? Sabi ni Aling Cruz ng dahan-dahan. Asawa ni Jessica.
Ano ang ginagawa niya rito habang nasa trabaho si Ramon? Halos makita ko kung paano nagko-connect ang mga piraso sa isip nila. Ang mga kapitbahay na palaging iniisip na mabait lang na kamag-anak si Rosa at Roberto ay nagsisimula ng mapagtanto na baka may higit pa sa kwento. Doon nagsimulang tumunog ang sirens. Una isa, tapos dalawa. Tapos parang kalahati ng Manila Fire Department ang dumating sa kalsada namin. Pulang fire trucks, ambulances, police cars. Full emergency response na inorchestrate ko. At nangunguna sa convoy ay ang Rescue Unit 12, unit ni Jessica. Nakita ko ang anak kong lumabas mula sa passenger seat, sharp at professional ang EMS uniform niya, focused at determined ang mukha. Hindi niya alam na sa mga 30 segundo, papasok siya sa pinakamasamang moment ng buhay niya. Ano ang sitwasyon? Sigaw ni Jessica sa crowd ng kapitbahay. Sunog na may trapped inside, sigaw pabalik ni Mang Chen. Naririnig natin silang sumisigaw. Nagsimula nang mag-work ang training ni Jessica. Nagsimula siyang i-direct ang team niya papunta sa front door namin habang nagpre-prepare ang firefighters ng equipment nila. Mukha siyang totally professional, totally in control. Hindi niya alam na sa mga 30 segundo, madidiskubre niya ang asawa niya at nanay niya na hubad at magkadikit sa kwarto ng pagkabata niya. Sinimulan ko ang truck ko at dahan-dahang nag-drive papunta sa bahay namin, handa na gumanap bilang shocked at worried husband na kakauwi lang at nakita ang bahay niya na napaliligiran ng emergency vehicles. Nakasal na ang trap, nagtitipon na ang audience at magsisimula na ang show. Si Jessica ay nakatayo sa harap ng pintuan namin, full control ang medical skills niya. Nag-handle na siya ng daan-daang emergency calls pero hindi pa sa childhood home niya. Fire department, kailangan naming pumasok agad. Tawag niya kay Captain Morales. May confirmed voices inside, possible smoke inhalation. Ang sledgehammer ay tumama sa front door namin, sinira ang kahoy. Pinangunahan ni Jessica ang medical team niya papasok habang sinusundan ng firefighters na may equipment at hoses. Fire department po. Malakas na sigaw ni Captain Morales sa buong bahay namin. Nasaan kayo? Sumigaw kung naririnig niyo kami. Efficient at professional na gumalaw si Jessica sa living room namin. Nagche-check ng smoke, naghahanap ng victims. Normal ang hitsura ng bahay. Walang visible fire, walang smoke. Pero malinaw na malinaw ang distress calls. Mula sa itaas ay narinig ang desperate na bulong-bulungan ni Roberto. Sa itaas, master bedroom. Kailangan namin ng tulong. Biglang napatingin si Jessica. Pamilyar ang boses na iyon. Sobrang pamilyar. Second floor, master bedroom. Tawag niya sa team niya. Umakyat ng 2 steps ng sabay. Dumating siya sa pintuan ng kwarto namin at malakas na kumatok. Manila Fire Department po ito. May injuries ba kayo? May aksidente po. Pinihit ni Jessica ang doorknob at itinulak ang pintuan ng childhood bedroom niya. Ang nakita niya ay nagpapatigil sa kanya ng lubos. Sa isang sandali, hindi na makapag-process ang utak ni Jessica sa nakikita niya. Sinabi ng professional skills niya na 2 tao ito na may medical emergency. Sinabi ng personal reality niya na imposible ito. May mali sa, hindi kami matanggal. Nakatayo si Jessica sa pintuan. Hawak ang medical bag sa isang kamay, radio sa kabila, nakatitig sa 2 taong sumira sa buong mundo niya. Sa likod niya, lumitaw si Captain Morales. Ano ang sitwasyon? Nangisay ang boses ni Jessica. Sa unang pagkakataon sa career niya, hindi siya makapagsalita. Tumingin si Captain Morales sa balikat niya at agad nagbago ang ekspresyon niya. Ay puta, this is a medical situation. Sa wakas gumana ang skills ni Jessica, nalagpasan ang personal shock. Pumasok siya sa kwarto, malamig at professional ang boses. Kailangan natin ng acetone at medical adhesive remover mula sa ambulance, sigaw niya sa team niya. Dalhin niyo rin ang skin separation tools at pain relief supplies. Sinubukan ni Roberto na abutin siya, marahil pareho. Gaano na kayo katagal ganito? Tanong ni Jessica. Pinipilit ng medical training niya na mag-collect ng information. Mula sa jacket ko, kinuha ko ang concentrated capsaicin cream, industrial strength mula sa pest control section ng tindahan, kamukhang-kamukha ng healing gel na ibinigay ng nurse.
Naghintay ako ng 10 minuto, tapos bumalik. Walang tao sa hallway, tapos na ang visiting hours, busy ang staff sa iba. Nakalusot ako sa room ni Rosa. Mahimbing siyang natutulog, pagod na pagod. Nandun pa ang healing gel sa inilagay niya. Mabilis akong kumilos, pinalitan ang 2 tubo. Kamukha talaga ng capsaicin cream ang medical gel. Hindi mapapansin ni Rosa hanggat hindi niya i-apply sa irritated skin niya. Inilagay ko ang tunay sa bulsa ko at tahimik na umalis. Nagsimula na ang phase 2. Pagkatapos palitan ng healing gel ni Rosa, hindi pa ako tapos. Deserve din ni Roberto ang same treatment. Naglakad ako sa hallway papuntang room 216 at mahinang kumatok. Gising si Roberto, nakatitig sa phone niya ng worried. "Ramon," sabi niya, napatingin ng may shame at takot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pumasok ako sa kwarto, perfect mix ng hurt at confusion ang mukha ko. "Roberto, pinagkatiwalaan kita. Tinanggap kita sa pamilya namin. Bakit mo nagawa ito kay Jessica sa akin?" "Accident lang," sabi niya. "Nag-connect lang kami. Hindi ko gusto na may masaktan." Umupo ako sa visitor chair. "Connect. Roberto, kasal ka sa anak ko. Si Rosa ang asawa ko ng 30 taon." Bago pa siya makasagot, pumasok ang nurse na may identical healing gel tube. "Mr. Reyes, para sa skin irritation mula sa separation, apply as needed." Kinuha ni Roberto ang tubo at inilagay sa bedside table. "Salamat." At nang umalis ang nurse, nagpatuloy ako ng usapan ng ilang minuto, gumanap bilang grieving father-in-law. Nang siguradong na-distract siya ng guilt niya, nagpaalam ako. "Kailangan ko ng hangin," sabi ko. "Sobrang bigat nito." Umalis ako sa room niya at naghintay sa hallway hanggat siguradong walang staff. Tapos, nakalusot ulit ako sa room ni Roberto. Natutulog siya ng mahimbing dahil sa exhaustion ng araw. Mabilis kong pinalitan ang healing gel niya ng isa pang concentrated capsaicin cream. Ngayon, pareho silang makaka-experience ng burning consequences ng betrayal nila. Bumalik ako sa waiting area at umupo kay Jessica. Pinanatili ang role ko bilang broken family patriarch. 1 oras pagkatapos palitan ng 2 healing gels, nakaupo pa rin ako sa waiting area kay Jessica, pinanatili ang devastated act ko. Tapos nagsimula ang mga sigaw. "Aray, may mali, parang nasusunog." Boses ni Rosa mula sa room 214, mataas sa panic. Ilang segundo pagkatapos, boses ni Roberto mula sa 216. "Nurse, yung gel. May mali sa gel na yan." Agad tumayo si Jessica. Medical instincts niya ang gumana. "Si nanay yan?" Tumakbo kami papunta sa mga room habang nagtitipo ng nurses at doctors mula sa lahat ng direksyon. Sumunod ako, gumanap bilang worried husband habang lihim na ini-enjoy ang bawat sandali. Si Rosa ay nagwawala sa hospital bed, luhaan ang mukha, desperadong pinupunasan ng isang bagay sa balat niya. "Yung gel yan!" sigaw niya sa nurse. "Nilagay ko yung healing gel at parang apoy. Itigil nyo." Sa kabilang room, parehong reaksyon si Roberto. Nakakunot ang mukha niya sa sakit habang sinusubukang tanggalin ang capsaicin na nagbo-burn sa irritated skin niya. "Dala niyo ako ng gatas," sigaw ni Jessica sa isang nurse agad na kilala ang symptoms. "At cooking oil, mukhang capsaicin exposure." Dumating si Dr. Martinez, tiningnan ang mga tubo sa 2 bedside table. "Paano napasok ang capsaicin sa medical healing gel?" Tanong ni Jessica, bagaman may suspisyon ng tono niya. Nagtrabaho ng mabilis ang medical staff gamit ang milk at oil para i-neutralize ang burning sensation. Umiyak si Rosa at Roberto sa sakit, pulang-pula ang balat nila kung saan nila nilagyan ng special healing gel ko. "Bababa ang pain pagkatapos ng mga 30 minuto, sabi ni Dr. Martinez sa kanila. Pero sobrang unusual ito. Kailangang i-report ito sa manufacturer. Nakatayo ako sa hallway, tinitingnan ang chaos ng may deep satisfaction. Tama ang ginawa ng industrial strength capsaicin mula sa pest control section ng tindahan. Nagbigay ng painful reminder ng betrayal nila. "Okay ka lang, Tay?" tanong ni Jessica. Hinawakan ang balikat ko. "Hindi ko lang maintindihan kung bakit nangyari lahat ito," sagot ko, malungkot na umiling.
Una ang affair, ngayon itong medical accident. Parang lahat nagkakagumuho. Habang patuloy na ginagamot ng medical team ang capsaicin burns ni na Rosa at Roberto, napansin ko ang commotion sa elevator. Dumating si Aling Cruz, mukhang anxious at determined. Diretso siyang lumapit sa amin, namumula ang mukha sa galit at resolve. "Ramon?" tawag niya. "Narinig ko ang nangyari ngayon tungkol kay Roberto at Rosa na nahuli together." "Elena, hindi tama ang timing ngayon," malambot kong sabi. "Kasi nga, may medical emergency tayo." "Hindi, Ramon," sabi niya ng matatag. May tono na hindi ko pa narinig noon. "Ngayon ang tamang oras, kasi may mahalaga akong sasabihin sa'yo tungkol kay Roberto Reyes." Napatingin si Jessica pagkatapos makipag-usap sa mga doctors. "Aling Cruz, ano po ang ibig niyong sabihin?" Tiningnan ni Elena si Jessica at ako, tapos tiningnan ang room ni Roberto kung saan naririnig pa ang pained groans niya. "Ibig kong sabihin, hindi ang iniisip niyong tao ang asawa mo, Jessica. At Ramon, ang nangyari sa'yo ngayon? Hindi ka lang ang victim ni Roberto." Tahimik ang hallway, maliban sa continuous medical activity sounds. Parang naramdaman ng mga nurses na may mahalagang revelation na mangyayari. Hinigpitan ni Aling Cruz ang hawak sa bag niya, nanginginig ang kamay sa emosyon. "Niloko tayong lahat ni Roberto Reyes," diretsyong tiningnan ni Elena si Jessica. "Niloko ako ng asawa mo sa loob ng 8 buwan. Sabi niya, mahal niya ako, iiwan ka niya. Binigyan ko siya ng 150,000 piso para sa nahihirapang business niya." Natigilan si Jessica. "Hindi pwede. Pagkatapos marinig ang tungkol sa ngayong araw, nagsimula akong tumawag." Nagpatuloy si Elena habang kinuha ang phone niya. Si Margaret Tan, Patricia Lopez, Linda Ramos, lahat sila ay ni-date ni Roberto. Sumandal si Jessica sa pader. "Gaano karami?" "Hindi bababa sa 6 na nakita ko." Si Margaret ay nagbigay ng mahigit 300,000 piso. Si Patricia ay nagbayad ng renta niya sa 8 buwan. Si Linda ay bumili ng truck para sa kanya, akala engagement gift. Mula sa room ni Roberto ay isa pang groan. Pero ngayon parang naririnig niya ang bawat salita. Parang nasamon, 2 pang babae ang lumitaw sa elevator. Si Margaret Tan at Patricia Lopez, parehong mukhang confused at worried. "Tinawagan kami ni Elena," sabi ni Margaret. "Dumating kami nang marinig na na-hospital si Roberto." Kumunot ang noo ni Patricia. "Pero Elena, sabi ni Roberto kapitbahay mo lang. Sabi niya malapit na kaming mag-live-in." "Ganon din ang sinabi niya sa akin," sagot ni Elena. Nagkatinginan ang 3 babae. Nalinaw ang deception ni Roberto. "Siguro kailangan nating i-compare notes tungkol kay Roberto Reyes," malambot kong sabi. Sa susunod na oras, ibinahagi ng mga victims ni Roberto ang kwento nila. Identical ang pattern. Pang-aakit sa mayayamang matatandang babae, tapos unti-unting humihingi ng pera. Una maliit, tapos malaki para sa business emergencies. "Tinulungan niya akong i-update ang will ko," mahinang sabi ni Linda Ramos. Isinama ang pangalan niya bilang beneficiary ng 250,000 piso. 500,000 piso sa akin, sabi ni Margaret. Tahimik na nakikinig si Jessica nang may dead silence. Kailangang tawagan ng pulis. "Tinawagan ko na," sabi ni Elena. "Papunta na si Inspector Morales. Systematic fraud ito." Sa pintuan ng room ni Roberto, narinig namin siyang sinusubukang tumawag, marahil para i-warn ang ibang victims. Pero nanginginig ang kamay niya sa capsaicin at treatment, mahirap gawin. "Magkano lahat?" tanong ni Jessica. Nagbilangan ang mga babae. Sa aming 3, mahigit 700,000 piso plus ang truck. Hinawakan ko ang braso ni Jessica. "Sorry anak, walang nakakita nito." Pero sa loob, satisfied ako. Bumagsak ang empire of lies ni Roberto at wala siyang magawa para pigilan ito. Bumukas ang elevator. Lumabas si Inspector Morales, may badge. Tapos na ang scam ni Roberto Reyes. Si Inspector Morales ay veteran cop, hindi masyadong madaldal, mga 50 anyos, halatang nakakita na ng lahat ng uri ng scam sa Manila. Pinakinggan niya ang kwento ng bawat babae ng professional. Maingat na nag-note, "Mr. Reyes," sabi niya, pumasok sa hospital room ni Roberto. "Kailangan ko kayong kausapin tungkol sa mga alegasyon ng fraud at conspiracy."
Si Roberto, still recovering sa capsaicin burns, sinubukang umupo ng tuwid. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan niyo. Voluntaryo raw nilang binigay ang pera para sa non-existent gardening business niyo, sagot ni Inspector Morales. Na-check na namin. Expired ang business permit niyo 2 taon na ang nakaraan. Walang tax records, walang legitimate income. Tumingin ako mula sa hallway habang namutla ang mukha ni Roberto. Walang silbi ang charming persona niya sa harap ng actual legal consequences. At meron pa ang life insurance contract, patuloy ng inspector. May recording kami niyo ni Mrs. Santos na nagdi-discuss ng plano na patayin ang asawa niya. Namulaklak ang mata ni Roberto. Recording? Imposible. Amazing ang technology ngayon, Mr. Reyes. Voice-activated digital recorders. Very small, very clear audio. Ibinigay ko kay Inspector Morales ang recorder mula sa living room namin kasama ang copies ng lahat ng evidence na nakolekta ko. Hindi lang bumagsak ang scam ni Roberto. Systematic na binubuwag ito ng law enforcement. Roberto Reyes, inaaresto kita sa kasong fraud, conspiracy to murder at elder abuse. Deklarasyon ni Inspector Morales, hinugot ang cuffs. Kahit may red at painful pa ang kamay sa capsaicin, nakaposes pa rin si Roberto sa hospital bed. Ang lalaking nakapang-akit sa buhay ng maraming babae ay ngayon nakaharap sa serious prison time. Sa kabilang room, binabasa ng partner ni Inspector Morales ang rights kay Rosa. Rosa Santos, inaaresto ka sa conspiracy to murder at insurance fraud. Nakatayo si Jessica sa tabi ko, tinitingnan ng nanay at asawa niya na inaaresto. Te, paano mo nalaman na ni-record mo sila? Hinawakan ko ang braso niya. Hindi ko alam. Nadiskubre ko lang ang recorder pagkatapos umalis ng fire department. Siguro na-activate ng lahat ng commotion. Pure luck na na-record ang conversation nila. Perfect lie ito at lubos na tinanggap ito ni Jessica. Sa mga susunod na araw, sumabog ang kwento sa buong Manila. Local gardener arrested in multi-victim scam, ang headline sa Manila Times. Nasa lahat ng lugar ang picture ni Roberto, warning potential victims. Incredible ang support na ibinigay sa akin ng subdivision. Araw-araw may dalang pagkain sa pintuan ko. Si Aling Cruz ay nag-organize ng support group para sa victims ni Roberto. Ginawa akong ultimate victim ng community, ang lalaking niloko ng asawa at manugang. Si Ramon Santos ay mabuting tao, deserving ng mas higit pa, sabi ni Aling Williams sa local reporter. Ang ginawa ni na Roberto at Rosa sa kanya ay unforgivable. Tinanggihan ang bail ni Roberto dahil sa flight risk. Nakahanap ang prosecutor ng evidence ng similar scams sa 3 ibang probinsya, ginawa siyang serial predator. Nakaharap siya sa 25 taon sa kulungan. Si Rosa ay nakalabas sa bail pero kailangang manatili sa kapatid niya. Ang pinakamasatisfying ay makita ang ibang victims ni Roberto na nakakakuha ng justice. Nagsuwi si Margaret Tan para mabawi ang 300,000 piso niya. Nag-prosecute si Patricia Lopez ng theft. Nakabawi si Linda Ramos ng truck niya. Tapos na si Roberto Reyes, ang charming predator. 2 linggo pagkatapos ng arrest, lumipat si Jessica pabalik sa akin. Nakaupo kami sa front porch isang gabi, tinitingnan ng sunset sa Manila Bay. Tay, sorry kung dinala ko si Roberto sa pamilya natin, malambot niyang sabi. Hindi mo alam kung sino talaga siya, anak. Expert sa deception ang mga predator katulad ni Roberto. Pakiramdam ko tanga lang ako. Hindi ka tanga. Mabuting tao ka na naniwala sa taong minahal mo. Hindi iyon character flaw. Ngumiti si Jessica sa unang pagkakataon mula nang sumabog ang skandal. Salamat, Tay. Buti na lang magkasama tayo. Pinisil ko ang kamay niya, tunay na masaya sa unang pagkakataon sa maraming buwan. Sinubukan ni na Roberto at Rosa na sirain ang pamilya natin. Pero mas pinagtibay lang nila ang relasyon namin ni Jessica. Hustisya, gaya ng sinasabi, ay na-serve. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa kusina na naghahanda ng breakfast para kina Jessica at akin, nakikinig sa morning news sa radio. Binabalita ng anchor ang sentencing ni Roberto. 28 taon federal prison sa multi-state fraud at conspiracy. Buti nga, sabi ni Jessica, pumasok sa kusina sa EMS uniform niya. Nakuha niya ang deserve niya.
Naging comfortable at healing ang morning routine namin. Gumagawa si Jessica ng shifts niya sa Manila General at bumabalik ako sa tindahan. Pero part-time consultant na lang ngayon sa halip na full manager. Pareho kaming nangangailangan ng oras para mag-rebuild ng buhay namin. Lubos na tinanggap kami ng subdivision. Naging close friend si Aling Cruz, madalas sumali sa Sunday dinner namin. Si Margaret Tan, Patricia Lopez at Linda Ramos ay nagbuo ng sarili nilang support group at lahat sila ay nakabawi ng malaking bahagi ng pera nila sa asset seizure kay Roberto. "Tay," sabi ni Jessica sa ibabaw ng coffee cup niya. "Nag-iisip ako na maghanap ng sariling lugar soon." Napatingin ako ng may worry. "Sigurado ka na ready ka na? Huwag magmadali." "Sa tingin ko ready na ako, pero gusto ko malapit lang. Siguro sa condo sa Quezon Avenue, 10 minuto lang." "Sounds perfect, anak." Ang totoo, proud ako sa strength na ipinakita ni Jessica. Sinira siya ng skandal sa simula, pero ginawa niyang mas mabuting paramedic ang pain na iyon. Na-promote siya sa regional supervisor at nire-respeto ng colleagues ang professionalism niya sa pinakamahirap na sitwasyon na maiisip. "Ikaw naman, Tay, nag-iisip ka bang mag-date ulit?" Ngumiti ako. "Pagkatapos ng pinagdaanan mo, sa tingin ko magsusolo muna ako sandali." Bukod pa roon, busy ako bilang unofficial advisor ng subdivision sa mga babaeng naloko ng mas batang lalaki. Tama iyon. Kumalat ang balita sa buong Manila tungkol sa operation ni Roberto at naging expert ako sa red flags ng romance scams. Nakakatulong na ako sa 3 ibang pamilya na makilala at mapigilan ang similar scams. "Parang superhero ka, Tay," biro ni Jessica. Ramon Santos, tagapagtanggol ng vulnerable women everywhere. Isang lalaki lang na natuto ng mahirap na paraan kung paano makilala ang predator. Noong hapon na yon, nag-drive ako sa tindahan para sa shift ko. Tinatrato ako ng mga kasama ko nang may mix ng respect at amazement. Naging legend sa tindahan namin ang kwento kung paano ko na-expose sina Roberto at Rosa. "Ramon, parang pelikula ka," sabi ng assistant manager ko na si Carlos. "Gumamit ng industrial superglue para hulihin ang cheaters. Genius talaga." "Problem solving lang," sagot ko. "Same skills na ginagamit ko rito araw-araw." Pero sa loob, proud ako sa na-achieve ko. Si Roberto Reyes ay professional predator na nakapinsala sa dos-dose ng babae. Si Rosa ay handang patayin ang 38 taon niyang asawa para sa pera. Pareho silang nakuha ang eksaktong deserve nila. Noong gabing iyon, nakaupo kami ni Jessica sa porch, tinitingnan ang sunset sa Manila Bay. Naging favorite daily moment na namin iyon. Mapayapa, reflective, hopeful. "Tay, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay?" "Siyempre. May regret ka ba sa paraan ng nangyari? Sa paraan ng pagkahuli kina Roberto at nanay?" Maingat kong pinag-isipan ang tanong. "Nalulungkot ako na kailangan mong makita ang nakita mo, anak. Nalulungkot ako na nasira ang pamilya natin dahil sa greed at betrayal nila. Pero may regret ba ako na kailangan nilang harapin ang consequences ng actions nila?" "Wala. Kahit isang segundo." Tumango si Jessica. "Buti naman na ganun ang nararamdaman mo kasi unforgivable ang ginawa nila. Ang mahalaga, nakaligtas tayo rito. Mas malakas tayo ngayon at alam nating palagi nating mapagkakatiwalaan ang isa't isa." Sumang-ayon siya. Habang lumulubog ang araw sa Manila, naramdaman ko ang bagay na hindi ko naramdaman sa maraming linggo. Tunay na contentment. Si Roberto ay nasa kulungan kung saan siya dapat. Si Rosa ay nakaharap sa sarili niyang legal consequences. Ang mga babaeng na-victimize ni Roberto ay nakakakuha ng justice at support. At kami ni Jessica ay nakabuo ng mas matibay kaysa sa sinubukan sirain ni Roberto at Rosa. Minsan ang justice ay galing sa korte, minsan galing sa community, at minsan galing sa 64 anyos na store manager na tumangging maging victim ng kahit sino. Natuto ako na ang revenge, kapag ginawa ng tama, hindi lang nagpaparusa sa guilty. Pinoprotektahan nito ang innocent at nagbubuo ng mas mabuti mula sa ruins. Iniisip ni Roberto Reyes na sirain niya ang buhay ni Ramon Santos. Sa halip, mas pinatibay niya lang ito at yon ang pinakatamis na revenge.
Minsan ang buhay ay nagtuturo sa atin ng lessons sa pinakadi-inasahang paraan. Ang kwento ko ay hindi lang isa sa mga ordinary betrayal stories na naririnig nyo araw-araw. Ito ay tungkol sa pagkadiskubre na kahit sa pinakamadilim na sandali natin, may plano ang Diyos para sa justice. Nang makita ko ang tubo ng lubricant sa drawer ni Rosa, hindi ko inimagine na hahantong ito sa paglantad sa professional predator na nakapinsala sa maraming inosenteng babae. Ang lesson dito ay hindi tungkol sa revenge. Tungkol ito sa pagprotekta sa iba at pagtatayo para sa tama. Katulad ng maraming kwento ng lolo na naipasa sa maraming henerasyon. Ang kwentong ito ay reminder na ang wisdom ay dumarating sa edad. At minsan ang mga tahimik ang mas maingat na nagmamasid kaysa sa sino man. Iniisip ni Roberto Reyes na kaya niyang manipulahin ang matatanda dahil minamaliit niya ang experience at determination namin. Ang natutunan ko ay gumagawa ang Diyos sa mysterious ways, binibigyan tayo ng tools at knowledge na kailangan natin ng eksakto kapag kailangan natin. Ang 40 taon ko sa tindahan, ang pagkaunawa ko sa chemicals at electronics, hindi aksidente lahat iyon. Bawat skill na na-develop ko ay preparation para sa moment na kailangan kong protektahan hindi lang ang sarili ko, kundi pati si Jessica at lahat ng ibang victims ni Roberto. Ang mga kwento ng betrayal na ito ay palaging nagtatapos sa parehong paraan. Sa wakas lumalabas ang katotohanan at naibibigay ang justice. Nakikita ng Diyos ang lahat kahit iniisip nating nag-iisa tayo sa sakit natin. Ang pinakamahalagang lesson mula sa lahat ng kwento ng lolo na katulad ng sa akin ay ang family relationships kapag sinubok sa apoy ay either mabubuwag ng lubos o magiging unbreakable gaya ng bakal. Pinili namin ni Jessica ang bakal. Kung hinawakan ng kwentong ito ang puso nyo o naalala nyo ang sarili nyong experiences sa betrayal at justice, pakibahagi naman ang thoughts nyo sa comment section sa baba. Nakaranas na ba kayo ng paglaban sa taong minamaliit kayo? Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin para sa higit pang true stories na puno ng power tungkol sa courage, justice at family love. Ang support nyo ang nagbibigay daan sa amin na ibahagi ang mga powerful stories na ito. Pumasok ako sa backdoor, tahimik ang mga galaw.